Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang digmaan ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Para sa akin, kung maaari ay ayoko ng digmaan dahil kaawa-awa ang mga batang namamatay bunga ng ganitong kaguluhan. Subalit ang lumang tipan ay punong-puno ng mga digmaang kinapalooban ng bansang Israel. Ang tanong, panig ba ang Diyos sa digmaan? Bakit may digmaan? At bakit inuutos ng Diyos na makipagdigma ang Israel? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ika-6 na kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong lingkod, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa matamis na salita ng Panginoon. Tunghayan natin ang tunay na pangyayari sa pagsakop ng mga Israelita sa lupaing pangako. Subalit, balikan muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas nating pag-aaral. Ang mga anak ng Israel ay tumawid ng Ilog Jordan. Ang kanilang pagtawid sa Ilog Jordan ay isang pambihirang karanasan sapagkat nasaksihan nila ang pambihirang kapangyarihan ng Diyos. Kung ating ilalarawan ang Ilog ng Jordan, ito ay isang ilog na napakalalim. Kung tag-araw, mahina lamang ang daloy ng tubig dito. Ngunit mabilis naman ang daloy ng tubig kapag tag-ani. Ang kaba ng tipan na dala-dala ng mga saserdote ay kumakatawan sa presensya ng Panginoon. Noong panahon na tumatawid sila sa ilog ay tag-ani, kaya malakas ang daloy ng tubig. Subalit nang umapak na sa tubig ang mga saserdote na dala ang kaba ng tipan, biglang bumaba ang tubig. Huminto ang agos ng tubig at ang tubig ay naipon sa tapat ng bayan ng Adam. Nanatili sa gitna ang mga saserdote na may dalang kaba ng tipan, habang ang buong bayan naman ay tumatawid patungong ibayo ng Jordan. Ayon sa mga talata, ang ilog na kanilang nilakaran ay tuyong lupa. Nang makatawid na ang mga Israelita, nag-utos ang Diyos na pumili ng 12 lalaki si Josue, isa sa bawat lipi ng Israel, upang kumuha ng tig-isang bato mula sa kinatatayuan ng saserdoteng may dala ng tipan, at ang mga batong iyon ay kanilang dadalhin sa kanilang himpilan. Ang mga batong ito ay kumakatawan sa kadakilaan ng Diyos. Ang mga anak ng Israelita ay nagkampo sa bahaging kanluran sa tabi ng Ilog Jordan. Tunay na kahanga-hanga ang Diyos sa kanila. Ang mga Israel ay matiyagang naghintay sa pangako ng Diyos na bibigyan sila ng lupain. Ngayon, natapos na nila ang isang hakbang. Ito ay nang makatawid sila sa Ilog Jordan. Marami pa silang pagdadaanan. Sila ay dadanas pa ng madugong digmaan upang makamit nila ang lupang pangako na ibinigay ng Diyos. Nagkaroon din ng kasunduan ang Diyos at ang bayan ng Israel upang masakop nila ang lupain. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutuli sapagkat ito ay sagisag ng tipan ng Diyos na ginawa kay Abraham. Naalala ba ninyo nang utusan ng Diyos si Josue na gumawa ng matalim na bato upang gamitin sa pagtutuli? Ano sa palagay ninyo ang ipinakikita nito sa inyong buhay? Para sa akin, ang matalim na bato ay kapahayagan ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Dito sa ating bansa ngayon, makikita natin ang karumal-dumal na pag-uugali ng mga tao. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang maging malinisan sa sinasabi ng salita ng Diyos.
sapagkat walang pagpapala sa isang bansa o sa mga tao hanggat hindi sila bumabalik sa loob ng salita ng Diyos. Ang iba pang mga kasunduan upang masakop nila ang lupain ay kailangan na ang kanilang pananaw ay nasa Panginoon at iyon din ang pinag-uutos ni Josue sa kanila. Ngayon, sasakupin na nila ang bayan ng Jericho at makikita natin ang pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsakop nila ng mga lungsod ng Jericho at Ai, ang sentro ng lupain ng mga ito ay mapapasa kanila. At pagkatapos sila ay tutungo sa bahaging timog. Ang pamamaraan ng kanilang pagsakop sa lupain ay pamamaraan na sinusunod ng mga general mula noon hanggang ngayon. Subalit, ang pamamaraan nila sa pagsakop ay hindi matutularan ng kahit na sino. Basahin po natin ang Kabanata 6, talata 1, na ganito po ang sinasabi. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. Ang Jericho ay nakahanda sa pagsalakay ng mga Israelita. Kaya't nakasara ang pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Subalit ang hindi nila alam, ang pagdating ng mga Israelita ay napakabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Ngunit ganap na nakasara ang pintuan ng kanilang lungsod para sa nakahandang pagsalakay ng mga Israelita. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito, at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay iyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan. At hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Dumating ang araw na simulan ng labanan. Sinunod ni Josue ang tagubilin ng Diyos sa kanya. Pauunahin niya ang 7 saserdote na may hawak na tambuli sa mga saserdote na may dalang kaba ng tipan. Lilibutin nila ang lungsod minsan sa isang araw at sa 7 beses silang lilibot sa pader ng Jericho at sa 7 araw saka lamang hihipan ng mga saserdote ang kanilang dalang tambuli kasabay ng malakas na sigaw ng buong bayan ng Israel. At sa panahong iyon, babagsak ang muog upang malaya silang makakapasok sa loob. Sa Kabanata 6:8-11 ay ganito po ang sinasabi. Nang makapagsalita na si Josue sa bayan, ang 7 pari na may dalang 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa harapan ng Panginoon ay lumakad na pasulong at hinipan ang mga tambuli at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sumunod sa kanila. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa mga pari na humihip ng mga tambuli at ang bantay sa likuran ay sumunod sa kaban habang ang mga tambuli ay patuloy na hinihipan. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinig, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihing kayo sumigaw at saka lamang kayo sisigaw. Kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaban ng Panginoon. Sila'y pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. Ang lungsod ng Jericho ay nakahanda na rin para sa pagsalakay ng mga Israelita. Hindi sila gaanong nag-aalala sapagkat naglagay sila ng tao sa itaas ng pader na magsisilbing bantay upang alam nila kung kailan sasalakay ang mga Israel. Hindi nagtagal, dumating ang mga Israelita sa Jericho. Malayo pa lang
natanaw na ng bantay ang mga ito. Kaya't sumigaw siya, dumating na ang mga Israelita. Ang mga armado ng Jericho ay nagpunta sa kani-kanilang mga lugar. Katulad ng pinag-utos ng Diyos, nasa unahan ng kaban ng tipan. Ang 7 saserdote naman ay may hawak na tambuli. Ang alam ng mga taga-Jericho, ang mga Israelita ay aatake sa pintuan ng lungsod ng Jericho. Kaya't sila ay nagtipon sa pintuan ng lungsod at handang makipaglaban kung ang pintuan ay masisira. Subalit isang katakataka ang nangyari sapagkat muling sumigaw ang tagapagbantay sa pader. Hindi sila susugod. Umalis na sila at nagpunta sa ibang lugar. Ang mga Israelita ay lumibot lamang sa lungsod at pagkatapos nagbalik na sa kanilang kampo. Basahin naman natin ngayon ang talata 12 hanggang 14. Kinaumagahan, si Josue ay bumangong maaga at binuhat ng mga pari ang kaban ng Panginoon. Ang 7 pari na may dalang tambuli na mga sungay ng tupa ay lumakad na pasulong sa unahan ng kaban ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Ang mga lalaking may sandata ay nauna sa kanila at ang bantay sa likuran ay sumunod sa kaban ng Panginoon habang patuloy na hinihipan ang mga tambuli. Sa ikalawang araw ay minsan silang lumakad sa palibot ng lungsod at bumalik sila sa kampo. Gayon ang kanilang ginawa sa loob ng 6 na araw. Nang sumunod na araw, inulit nila ang ginawa nilang paglibot sa lungsod ng Jericho. Ang tagapagbantay sa pader ay muling sumigaw, narito na uli sila. Subalit katulad ng dati, nilibot lamang nila ang lungsod, dala ang kaban ng tipan, at pagkatapos nilang malibot, muli silang bumalik sa kanilang kampo. Marahil, ang ibang mga armado ng Israel ay nagsasabi, ano ba ang ginagawa natin dito? Para tayong mga siraang ulo na paikot-ikot dito. Subalit, kung si Josue naman ang tatanungin natin kung bakit nila ginagawa ang bagay na iyon, maaaring sasabihin niya, ito ang ipinag-uutos sa akin ng aking kapitan. Kaya't ito ang ginagawa ko. Ang kanyang tinutukoy na kapitan ay ang Diyos. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 15. At nangyari, nang 7 araw ng mag-uumaga na, sila'y maagang bumangon at 7 ulit silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayon ding paraan. Nang araw lamang na iyon sila lumakad ng 7 ulit sa palibot ng lungsod. Sa 7 araw muling bumangon ang mga Israelita at muli nilang nilibot ang pader. Ang mga armado sa loob ng pader ay nagpapaikot-ikot din. Ang alam nila, isang ikot lang uli ang gagawin ng mga Israelita at pagkatapos ay muli silang aalis. Subalit ang hindi nila alam, ito na ang araw ng pagsalakay ng mga Israelita. Sa 7 ulit ng hipa ng mga pare ang mga tambuli, ay sinabi ni Josue sa bayan, sumigaw kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lungsod. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusob sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang lungsod. Katulad ng pinag-utos ng Diyos sa kanila, matapos nilang malibot ng 7 beses ang lungsod ng Jericho, ay sabay-sabay silang nagsigawan at hinipan ang tambuli ng mga saserdote. At ang pader ng lungsod ay gumuho, kaya malaya silang nakapasok. Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa salita ng Diyos, nagkaroon sila ng tagumpay. Sa Kabanata 6, 22 hanggang 25 ay ganito naman po ang sinasabi. At sinabi ni Josue sa 2 lalaking nantiktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng upahang babae at ilabas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang ari-arian gaya ng inyong ipinangako sa kanya. Kaya
Ang mga binatang espiya ay pumasok at inilabas si Rahab, ang kanyang ama, ina, mga kapatid, at lahat ng kanyang ari-arian. Ang lahat niyang kamag-anak ay kanila ring inilabas at sila ay inilagay sa labas ng kampo ng Israel. At kanilang sinunog ang lungsod at ang lahat na naroroon, tanging ang pilak at ginto, mga sisidlang tanso at bakal, ang kanilang ipinasok sa kabangyaman ng Panginoon. Ngunit si Rahab na upahang babae, ang sambahayan ng kanyang ama at mga lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Josue. Siya ay nanirahang kasama ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ipinadala ni Josue upang mantiktik sa Jericho. Katulad ng kanilang ipinangako sa upahang babae na si Rahab, na kanilang iniligtas ito, maging ang kanyang pamilya, kamag-anak at mga ari-arian. Sila ay kinupkop at namuhay kasama ang mga taga-Israel magpahanggang ngayon. Pakinggan naman natin ang sumpang ibinigay ni Josue sa mga muling magtatayo ng Jericho. Sumumpa si Josue ng sumpa sa kanila ng panahong iyon na sinasabi, sumpain sa harapan ng Panginoon ang taong magbabangon at muling magtatayo nitong lungsod ng Jericho. Sa halaga ng kanyang panganay ay ilalagay niya ang saligan nito at sa halaga ng kanyang bunsong lalaki ay itatayo niya ang pintuang ito. Sinumpa ni Josue ang sinumang magtatayong muli ng lungsod ng Jericho. Makikita natin ito sa ating pag-aaral sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 16. Ang Jericho ay muling itinayo at ang sumpa ay dumating sa taong nagtayo muli ng Jericho, maging sa kanyang mga anak. Bago natin iwan ang kabanatang ito, pansinin natin ang maliwanag na kautusan ng Diyos na matatagpuan sa talatang 18 hanggang 19. Layuan ninyo ang mga itinalagang bagay. Baka kapag naitalaga na sa inyo, ay kumuha kayo ng anuman sa itinalagang bagay. Sa gayoy, susumpain dahil sa inyo ang kampo ng Israel at magkakaroon ng kaguluhan. Ngunit lahat ng pilak, ginto, mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Ang mga ito ay ipapasok sa kabangyaman ng Panginoon. Mahigpit na ipinag-utos ng Diyos na huwag silang kukuha ng anumang bagay para sa kanilang sarili sapagkat magiging sanhi ito ng kapahamakan ng Israel. Subalit makikita natin sa susunod na kabanata na ating pag-aaralan, mayroong sumuway sa kautosang ito at naging kapahamakan ng buong bayan ng Israel. Ang Jericho ay kumakatawan sa daigdig ng mananampalataya. Ito ay napakalakas at mahirap kalabanin. Ang kanilang pagsakop ay nakabatay sa kanilang pananampalataya, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Unang Juan 5, talata 4. Sa Hebreyo Kabanata 11 ay nagpapahayag kung papaano gumagawa ang pananampalataya sa buhay ng mga piniling tagapaglingkod ng Diyos. Si Josue ba ang lumupig sa Jericho? Hindi. Wala siyang ginawa kundi umikot sa lungsod ng Jericho. Naging bahagi siya ng pakikipaglaban sapagkat siya ay instrumento ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nakipaglaban at ang dahilan ng kanilang tagumpay. Mga kaibigan, nais kong magbigay ng ibang paliwanag tungkol dito sapagkat maraming nagsasabi na dumating daw ang lindol matapos hipan ng mga saserdote ang tambuli at lahat ay nagsigawan kaya gumuho ang pader. Ang iba naman nagsasabi na ang matagal na pag-ikot ng mga Israelita sa lungsod ng Jericho ang siyang nagpaluwang ng pader ng Jericho kaya madaling gumuho ito. Maaari kayong maniwala doon kung nais nyo. Subalit, mas nanaisin ko ang pamamaraan na sinabi ng banal na kasulatan. Ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Ang Diyos ang siyang nag-utos kay Josue kung ano ang dapat nilang gawin upang sila ay magtagumpay laban sa kanilang kaaway. Ang problema ng maraming mananampalataya ngayon, sinasarili nila ang pakikipaglaban
upang mapagtagumpayanan ang mundo. Alalahanin mo, kaibigan, kinakailangan mong kumuha ng utos mula sa iyong kapitan. Ito ay ang Diyos. Hindi mo kayang labanan ang sanlibutan na mag-isa lamang. Kailangan mo ang tulong ng Panginoong Diyos upang ikaw ay magtagumpay. Ang sabi po sa unang Juan 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat lahat ng nasa sanlibutan, nakapupukaw na masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa Roma 12:2, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, bagkus ay magbago ng pag-iisip. Sa gayon, mapatutunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod, at lubos niyang kalooban. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat kung di dahil sa iyo, kami po ay hindi magtatagumpay sa aming laban. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaari kaming maging tagumpay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.